Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Bilang protesta sa isinusulong na People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas, nagsuot ng maroon armband ang mga senador, pati na ang mga empleyado ng Senado. Sa isang Facebook post, sinabi ng Senado na sinisimbolo ng mga armband ang paninindigan nilang itaguyod ang demokrasya at siguruhing para sa kapakanan ng mga Pilipino ang anumang inilalabas nilang batas. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, hangad ng Senado na panatilihin ang check and balance sa legislatibo na mawawala umano kapag natuloy ang People's Initiative. Naninindigan aniya ang mga senador na mali ang People's Initiative dahil mawawala ng kapangyarihan ng Senado sa pagdedesisyon kung paano aamyendahan ang konstitusyon. Matatandaang pumirma ang 24 na senador ng isang manifesto bilang pagtutol sa People's Initiative. Noong linggo, nanawagan si Senador Grace Poe sa publiko na tumangging lumahok sa tinaguriang Peking People's Initiative. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, magiging lehitimo lamang ang People's Initiative kung taong bayan ang talagang nagsusulong nito at hindi mga politiko. Pinaniniwalaan ding nagkaroon ng suhulan at iba pang ilegal na aktibidad para maisagawa ang pagpapapirma para sa People's Initiative. Nangako si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na iimbestigahan at isisiwalat ang umunoy paggamit sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations sa pamumulitika. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na malugod nilang tinatanggap ang paunang ulat mula kay Senador Ronald De La Rosa ukol sa isinagawang Senate hearing noong Enero 23 tungkol sa umano'y ayuda scam. Aniya, nakakaalarma ang balita na sa pilitan umanong binabawasan ng ilang individual ang ayuda ng mga nabiktimang benepisyaryo. Pagtitiyak ni Gatchalian, hindi palalampasin ng DSWD sakaling may nangyayaring ang anomalya sa pamimigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na kung sangkot ang mismong mga tauhan ng ahensya. Magsasagawa na rin ng review sa regulasyon ng pagsasagawa ng payout ng ayuda para mapigilan ang sino mang magtatangkang manlamang sa mga benepisyaryo. Iniutos din ni Gatchalian na palakasin ang grievance mechanism ng ahensya para may ulat ang sino mang manloloko o mananakot sa mga benepisyaryo o maging sa mga tauhan ng mga field offices ng DSWD. Sinuspindi na ng Commission on Elections ang mga proseso nitong may kaugnayan sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng saligang batas. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, inaprubahan ng COMELEC and Bank ang COMELEC Resolution 10650 na tumatalakay sa guidelines patungkol sa People's Initiative. Kabilang sa mga inihinto ng COMELEC ang pagtanggap ng mga signature form at iba pang hakbang para sa pagsasagawa ng People's Initiative habang hindi pa naisasagawa ang review at revision ng nasabing guideline. Ayon kay Garcia, nakukulangan sila sa kasalukuyang implementing rules and regulation kung kaya't dapat muna nila itong isaayos. Paliwanag pa niya, ito'y para maiwasan ang anumang problema o hindi pagkakaunawaan sa interpretasyon ng mga probisyon ng kanilang panuntunan. Dagdag pa niya, hindi pa nabeberipika ng COMELEC ang mga naisumiti na sa kanilang pirma lalo't hindi pa umano sapat ang bilang nito. Umabot na sa 1,072 lungsod at munisipalidad ang nakapagsumiti na ng signature form mula sa mga pumirma na payag umano sa People's Initiative. Kine-question naman ng mga tutol dito ang legalidad ng inisyatibo dahil na rin sa mga ulat na nasuhulan ang mga pumirma dito. Mamamahagi ng libreng Digibox ang Presidential Communications Office bilang bahagi ng transisyon ng bansa mula analog patungong digital. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil sa ginanap na paglulunsad ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand kahapon na ibibigay nila ang mga libreng Digibox sa mga walang kakayahan na bumili nito. Sa gitna ng paunti-unting transisyon ng bansa mula analog patungong digital TV ngayong taon, hindi na makakasagap ng TV signal ang mga gumagamit pa rin ng analog TV.
Sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally, namahagi ang PCO na aabot sa 1,000 unit ng Bagong Pilipinas Digibox. Ani Garafil, mas maraming feature at mas mahusay ang magiging programming sa pamamagitan ng digital TV. Meron din itong emergency at early warning features sa panahon ng kalamidad at emergency. Inaasahan ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bukas ayon sa pahayag ng ilang kumpanya ng langis. Sa magkahiwalay na abiso, sinabi ng Pilipinas Shell at Sea Oil na itataas nila ang presyo kada litro ng gasolina ng 2 piso at 80 sentimo, ang diesel ng piso at 30 sentimo at kerosene ng 45 sentimo. Magpapatupad din ang parehong pagtaas ang clean fuel maliban sa kerosene na wala sila. Ipapatupad ang nasabing pagtaas bukas ganap na alas 6 ng umaga maliban sa clean fuel na magpapatupad ng mga pagbabago ganap na alas 4 ng hapon. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang pagtataas ay dulot ng pagbaba ng reserba ng langis ng Estados Unidos. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.